Kasuhan nyo ako. Ito ang matapang na hamon ni VP Sara Duterte sa kanyang mga kritiko. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Kung may ebidensya ka laban sa akin, kasuhan mo ko kahit saan pang panig ng Pilipinas. Ito ang naging diretsahang hamon ni Vice President Sara Duterte sa di umano'y nagpakilalang isa sa mga ebidensya raw o mga testigong magpapatunay na damay ito sa extrajudicial killing na di umano'y nangyayari sa Davao City sa panahon ng panunungkulan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Arturo Las Cañas, ang tila nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad ang di umano'y pinatunguhan ni Vice President Sara Duterte. Wala mang diretsahang pinangalanan, ngunit base mismo sa mga naging nagdaang balita, si Las Cañas ang nagturo kay Vice President Sara Duterte na tila pasimuno raw sa Oplan Tukhang sa Davao. Diretsong hamon ng DepEd Secretary kung may ebidensya silang magpapatunay na damay ito sa lahat ng mga allegedly extrajudicial killing sa Pilipinas, kasuhan raw siya ng kahit sinumang Poncio Pilato sa kahit anong probinsya, lugar sa buong Pilipinas. Narito ang naging matapang na pahayag ni Vice President-elect Sara Duterte kung saan walang paligoy-ligoy na hinamon si Las Cañas na tila nagtuturo sa kanya na di umano'y pasimuno raw ng Oplan Tukhang sa Davao. Narito at panoorin ang full video. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Napanood ko na po yung ganito mga tagapanood Nung panahon po na tatakbong Pangulo o napapabalitan pong tatakbong pagkapangulo si Tatay Digong noon. Diba? Nayugnay po siya sa mga samot-saring patayan o sa Davao Death Squad nga daw po umano. At samot-saring patayan na nangyari sa Davao para po sa kanilang kampanyang illegal na droga. At ngayon naman po, binabato na naman po si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Kasi siguro po natutunugan din po nila na baka ituloy po ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo niya po bilang Pangulo sa susunod na presidential election. Malakas po kasi ang laban talaga ni VP Sara, mga tagapanood. Kaya pinaghahandaan na rin po ng kalaban para sirain po siya. Kung maikabit nga naman ang pangalan niya sa extrajudicial killing nung panahon ng pamumuno niya sa Davao at maimbestigahan at makapasok po ang ICC dito sa Pilipinas, mawawalan po ng pagkakataon ang VP Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo po. Wow, galing po, no? Tatalino po talaga ng mga kalaban. Wala pa man, malayo pa man po ang eleksyon, pero naghahanda na po sila. So malamang din po sa malamang mga tagapanood,
yung mga kumakalat at pagdami po ng mga illegal na droga ngayon, kagagawan din po siguro ito ng mga kalaban, 'di ba? Kasi alam naman po natin diyan po sila kukuha ng malaking pondo para po sa mga halalan eh. Di po ba? Kasi kung sa sahod lang po nila o sa mga donation, hihirapin po sila mga tagapanood eh. Yun lang po yung opinion ko mga tagapanood ha. Kasi naman po, given naman po yan. Malaki po ang kitaan dyan. Kung napanood nyo po dati, yung mga nahuli ng mga politikong sangkot sa droga, di ba po, ang yayaman nila, ang lalaking pera po ng pinag-uusapan. Hindi lang po milyon, hindi lang po basta-basta milyon mga tagapanood. Bilyon pa po ang pinag-uusapan doon. So kaya hindi po malayong mangyari po yun mga tagapanood na kaya dumadami po ulit yung droga ngayon dahil po sa mga politikong naghahanda po para sa darating na halalan. Kitang-kita naman po yan mga tagapanood eh, 'di ba? Na patuloy pong dumadami ngayon. Kahit sa inyong mga barangay po yan mga tagapanood, alam na alam po ninyo yan. Nababalitaan po ninyo yan na mga nagsulputan na po ulit yung mga nagtitinda ng droga. Sa halip po na pagtuunan ng pansin yung problema ng ating bayan, yung sa droga, pagkain, at sa pangkalusugan, ay mas inuuna pa po nilang halongkatin yung mga nakaraang kaso ng mga malalakas at matutunog na pangalang kakandidato sa paparating na eleksyon. Lalong-lalo na po ito, si VP Sara Duterte. Malinaw naman po mga tagapanood na talagang naninira lang po sila at kung totoo man po yan, na may kinalaman si VP Sara Duterte sa extrajudicial killing noon sa Davao, haharapin niya po yan, di ba? At kung may kinalaman siya at kung talagang sangkot siya, dapat po panagutan niya. Pero kung hindi naman po, dapat din po lubayan na po kung ano man yung ipinupukol sa kanya para makapagtrabaho po siya ng maayos sa ating bansa. Malinaw naman po ang hamon ng ating VP Sara Duterte na kung talagang may ebidensya po kayo na nagtuturo po sa kanya na may kinalaman siya dyan sa Davao Death Squad na yan, sa mga patayan noon sa Davao, kasuhan niyo po siya. Pero ang tatanggapin niya lang po atang kaso o pagdiditis dito lang po sa Pilipinas siya sa kasuhan. Hindi niya po ata ina-acknowledge yung sa ICC. So para din sa akin mga tagapanood, ayoko rin po doon sa ICC kasi international nga po yun. Dito ka nagkasala sa Pilipinas, dapat dito po sa Pilipinas litisin. Yung mga abogado po natin dapat maglitis po rito at hindi po yung mga dayuhan. So yan lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.